Okay guys, sapit tayo sa kinpawanap for the day guys. Ang topic natin for the day guys is patungkol kay Kim Chiu na mga artistang showbiz na nakaalitan na noon. At hanggang ngayon guys ito ayon dito sa ating legit sources guys ay may mga naalitan din pala si Kim sa loob ng showbiz na tahimik lang. Sa totoo lang wala nang stress o seryosong away si Kim Chiu sa ibang acts ngayon dahil kilala siya sa pagiging positibo at pagkakaroon ng maayos na relasyon sa mga kasama guys sa loob ng showbiz. Pero kung ang pagbabasehan natin ang mga viral posts at usapan, kailan lang ito guys ay hito ang mga madalas na malinik na may tension sa kanila. Ang una guys ay si Ate Lakam Chiu, yung mismong kapatid ni Kim Chiu guys. Gaya na nabanggit itong pinaka-shock in nakaganapan. Ayon sa mga showbiz insiders guys, ang hidwaan nila ay umantong sa leyon na usapan dahil sa pera. Maraming mga fans ang narungkot dahil dati silang golds pagdating sa pagiging magkapatid. Pero sa ngayon guys ay hindi naman natin masisisi si Kim Chiu dahil nga sa mga pagkatiwala niya. Lahat kasi ng mga business ni Kim Chiu guys ay si Ate Lakam yung nagmamanage. Siyempre bilang isang nakakatandang kapatid at bilang isang supportive sa iyo pagdating sa mga showbiz at sa mga karera mo or career ay ibinigay mo talaga yung taus-pusong pagtitiwala mo hindi mo naman in-expect na magaganon sa talakam pagdating sa pera, diba? Kaya ito guys yung alita nila, it's all about the business na yung pagsinugan lahat niya talakam yung kanyang income dun sa mga iba nilang business partner guys. Plano na yung mga nabahador dun guys. Ang ugat kasi nito guys ay yun, hindi man para kay Kim Chiu kaya napunta sa punto na yung mga sa mga abogado dyan or mga legal factor na, pero naawa lang kasi si Kim Chiu doon sa mga trabahador na nagsisikap doon sa business na yun. And at the end of the day guys ay napunta lamang sa wala yung pinaghirapan ni Kim Chiu. Nanot si Kim Chiu yung mismong pera ni Kim Chiu yung nadamit dun, yung pinaghirapan niya talaga, yung halos pinagpuyatan niya, overtime niya, lahat guys, pera lahat ni Kim Chiu. Ginawa lang naman niya tilakan nito guys is nag-manage siya at sinugal yung pera. Pero in fairness naman dito guys na kapatid niya hanggang ngayon, wala pa tayong solid na update dito kasi hindi niya ito kinakausap si Kim Chiu hanggang ngayon guys. Ang pangalawa naman guys ay si Heart Evangelista. Dahil sa daalibay ito guys may mga kumakalat na blind items at TikTok videos na kesyo may Cold War ang dalawa dahil sa mga eksena sa kanilang serye. Pero agad itong pinabulaan ng mga dalawa, katunayan na post pa sila ng bonding moments sa set para ipakita ang makakaibigan sila or talagang tapos sila mag-invent. In fairness dito guys kay Heart Evangelist maraming mga netizen na nagsasabi na overhype siya. Sorry to say pero fashionista kasi itong si Heart Evangelista. Ayon na dito sa ating legit na sources guys ay si Heart po ay hindi basta-bastang artista. Marami siya din hindi naman ibig sabihin na natatapakan tao pero marami siyang parang napabilis ng mga fans ba na may mga padam siyang passers pero may mga positibo pa rin sa kanya. Pero mas marami yung kanyang passers kasi yung mga iba kasi guys, ang inisip nila kay Heart, it's something, parang makinig niya umudo kasi nga yung sa asawa niya or something like that, mga political. Pero in fairness naman, mabait naman siya. Pagdating naman kay Kim Chiu guys, it's all about set naman to. Sa strict naman sa alibay naman ko. It's been normal na sa set kasi guys, it's been normal na may mga karakter ka dun na talagang
vocal ba? Yung talagang hindi mo sinasadya pero yung script na binigay sa'yo, may mga ganong kasi. Pero yung sinasabi nilang Cold War guys, posibleng meron ito. Kasi nga yung eksena dito guys is sobrang sakit. Kumbaga guys is nasa iyo na yan na manonood po ano yung iisipin mo. Pero wala sila kalitan. Pero may tampuhan lang. Kasi Cold War na kaya tampuhan. Ito kasi si Kimi guys ay di man niya sinadya na ganun yung kanyang script. Aba, syempre si Heart naman, aba. Medyo may tampo dito kasi siguro nasaktan siya or it's affect her personality. Maybe like that. Kasi pag naapektuhan kasi yung personality mo sa mga script guys, ibig sabihin, you are guilty in yourself. Diba? Yan mo, that is the sign of yan mo nasa script kasi. Iisipin natin na hindi kailangan na maging epektado ka sa script kung hindi naman yung totoong karakter sa buhay mo. Pero this is only for movie, not in personal. Kaya nga, ito nga yung sinasabi nila na nagkaroon ng over kasi si Heart Evangelista, tingin niya natatamaan siya dun sa mga script nila guys. Kaya, ito, medyo nagkaroon ng Cold War pero at the end naman guys ay nilinaw naman nila na walang moment na ganun pero meron talaga. Para sa karamihan parang tumigil na yung issues guys ay nag-post sila o nag-banding sila na magkaibigan pa rin sila at naayos pa rin yung usot mo yun guys. At ang pangatlo naman guys ay si Maha Salvatore. Ito si Maha guys ha. Bagamat matagal na silang nagkaayos mula sa lumang issue kay Gerald Anderson yung issue ito kay Gerald Anderson, hindi pa rin maiwasan lang netizen na doon sila ng issues kapag nagkaroon sila ng balita ang isa't isa. Pero sa mayong guys ay solid na magkaibigan ang turingan nilang dalawa. In fairness, dito kay Maha din guys ay di ba pumutok yung iskandalo ng Kim Chiu at si Gerald noong? Yung dati silang magkaibigan before that guys, pero yun nga, sumabit si Gerald sa kanila. Ito kasi si Gerald guys ay pakiramdam na kasi na sobra siyang gwapo sa kanyang sarili. Ay yung dalawang magkaibigan ay instead na very close friends sila ay nagawa ng paghiwalayin dahil sa kanyang mga, alam mo na, yung mga flesh ba. At yung itong si Maha guys, diba itong si Maha kasi guys, may asawa na ito ngayon pero nakayos na sila ni Kim Chiu, may asawa na siya ngayon. May sarili na siyang studio, director pa na, or manager na, ganun na yung role ni Ma. Kasi may sarili na silang studio guys. Kumbaga, pwede na silang gumawa ng sarili nilang pelikula or maghanap ng mga artista. Ngayon, papasok tayo kila Kim Chiu sa si Paolo Avellino. Sobrang sikat ng Kim Chiu sa ngayon sa si Paolo Avellino. Kinuusap ni, ayon dito sa ating Reddit na sources guys ay kinuusap ni Kim Chiu kinuusap ni Maha Salvador si Kim Chiu kung pwede ay gagawa siya ng collaboration ba na movie. Para sa ganun naman magkaroon ng collaboration ang kanilang studio at kay Kim Chiu kasi sobrang sikat ng Kim Chiu guys, ramdam ng mga tao o kahit ng mga ibang fans na guys, mga ibang tandem na fans nila ay aminado naman sila na sobrang sikat ng Kim Chiu hanggang ngayon. Kaya iniisip ni Maha guys na makipag-collaborate kung gusto man nila. Pero ayun nga guys, kasi ayun dito sa ating legit na sources guys ay wala pang formal na usapan sila Maha saka si Kim Chiu at saka sa director ni Kim Chiu kung makakaroon ng collaboration sa kanilang network. Pero in fairness naman guys yung alitan ng dalawa ay wala na kasi naayos naman na yun, naayos sa mga magandang usapan. Simula nung wala na din si Gerald sa buhay ni Maha at nagkaroon ng asawa si Maha ay
medyo bumuti-buti yung kanilang ugnayan ni Kim Chiu. Dahil siyempre si Gerald lang naman ang root dito, wala nang iba. Kaya sa ngayon guys ay solid na magkaibigan sila at ang turingan pa na guys sa ngayon ay magkapatid kasi nga kung ano yung updates na tungkol kay Mahase Sojun niya ay ganoon din kay Kim Chiu guys yung updates niya. Kaya maraming mga fans ang sasabi na si Kim Chiu talaga ay hindi siya yung tao na tatanim ng galit sa mga kapwa artista guys. Ito guys yung pang-lima natin guys topic ay yung about sa bashers ni Paolo Avellino. Ito na naman tayo guys sa bashers ni Paolo Avellino. Minsan ay nadadamay si Kim kapag may mga fans wars sa pagitan ng Kim Po fans at mga fans ng ibang tambalan guys. Madalasan siyang niintriga na teso hindi raw siya gusto ng mga Kim Po o mga kampo ni Paolo pero wala naman matibay na ebidensya rito. Ay ito guys ay yung mga friends or mga fans or yung mga fans ba na mga Paolo Avellino o mga iba pa guys ay palaging nadadamay si Kim Chiu dito. Way back noong February lang guys. May fans kasi si Paolo Avellino na bakit pagdating sa pamilya ni Kim Chiu ay hindi boto, mas maraming hindi boto kay Paolo dun kasi nga daw may anak si Paolo. Pero sa pamilya naman ni Paolo ay okay man sila kay Kim Chiu. Halos pamilya na nga ang touring kay Kim Chiu. Yan kasi yung mga binabato ng mga fans ni Paolo kay Kim Chiu mismo guys. Kasi you know guys yung mga bashers ni Paolo guys ha. Sila yung kwan ba? Yung tinitira nila talaga sa Kim Pao kambanan ay si Paolo. Pinaparamdam talaga nila guys na ayaw nila kay Paolo. Yung sitwasyon na hindi man nila makontrol sa kanilang sarili. Kaya si Kim Chiu na yung nadadamay dito. In fairness, isipin mo to. Nung dumadaan sila Kim Chiu sa si Paolo Avellino dun sa paglabas nila ng set guys kasi may mga fans na nag-aabang sa kanila habang nagsiset o nagsishooting kasi sila guys. Ang dami ng fans na nakaabang sa kanila, hinihintay nila yung kanilang pag-exit but in fairness ng ito guys ay may passers din na 3 ata yun. Yeah, if I'm not mistaken, 3 yun ayon dito sa ating legit na sources. Ito guys ay yung 3 bases na yan. Tinanong si Kim Chiu kung ano yung nagustuhan kay Paolo. Aba syempre sumagot naman si Hibi na very protective, mabait na sa kanya na ang lahat. Sana hindi siya magbago. That's the message of Kim Chiu. And then alam mo ba, hindi ang isang tanong pa na napainit sa mga Kim Po fans ba? Kim Po fans guys yung sinabi na isang bases na hindi ka pa affected nung may anak si Paolo samantala ikaw wala. It's all about Aki ba? Yung anak ni Paolo. Aba, syempre, ngumiti. Alam mo ang reply lang ni Kim Chiu dun guys is ngumiti lang siya at wala siyang reply na kung ano-ano man. Hindi siya nag-reply ng kung ano yan or something like that. Hindi siya nag-reply ng ganun. Basta, ang pan niya lang guys is ngumiti lang siya. Tapos biglang may sumabat na tama na yan, tapos na yan. Hanggang dito na lang yung ating interviews. Ganun, para tumigil na yung mga bashers guys. At saka si Kim Chiu guys ay lumayo na siya. At ayaw niya na makipag-interview kasi nga sobrang toxic as in na sobrang stressful yung mga sinasabi ng mga bashers laling pag-uusapan guys is yung anak ni Paolo Avellino. And bago natin tapusin mga ating updates for today guys is shout out muna tayo sa mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa ating YouTube channel, sa mga Kim Pao fans na palaging sumusuporta. Maraming salamat guys. Hopefully you like, share, and subscribe and follow us also in our updates for today patungkol sa Kim Pao ganap. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.